Fest. The burgers 17. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang USTV sa radyo. Magandang agham, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga programang maghahatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology sa ngalan ng ating kalihim, DOST Secretary Dr. Renato U. Silidom Jr. Ako po si Azek Napoleon Juanillo Jr. at ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Magandang agham, mga kakonek at welcome sa ating bagong time slot. Sama-sama tayong matututo at kikilalanin ang iba't ibang programa at kaganapan ng Department of Science and Technology ngayong taon. Tuwing Biyernes na po tayo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito lang sa Radyo Pilipinas 1 at live rin po tayo sa official Facebook page ng DOST TV. Sabayan natin mapapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box, Channels 45 to 49. At para lahat tayo makakonect, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggong nagdaan, straight from the S&T Authority ng bansa, DOST Secretary Renato U. Silidom Jr. Narito ang ilan sa mga mahalagang kaganapan ng Department of Science and Technology nitong mga nakaraang araw. Noong Sabado, nagbigay po tayo ng lecture ukol sa Science, Technology, and Innovation in Governance sa mga estudyante ng Development Academy of the Philippines, kung saan binigyang diin ang mahalagang papel ng agham at teknolohiya sa pagsusulong ng epektibo, transparent at makataong pamamahala. Lunes naman, matagumpay naman na isinagawa ang ikatlong COP Field Steering Committee meeting na nagpapatibay sa patuloy na kooperasyon at mga susunod na hakbang para sa mas pinalakas na ugnayang pangagham at teknolohika. Noong ika-27 ng Enero, idinaos ang public consultation sa draft implementing rules and regulations ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines para sa NCR at legislative stakeholders. Sa parehong araw, formal ding binuksan ang telacon ng DOST PTRI bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Tropical Fabrics Month.
na nagbigay din sa inobasyon at mga oportunidad sa textile at garment industry. Noong ika-29 ng Enero, isinagawa ang Visayas Call Conference na nagsilbing plataforma para sa mas pinaigting na koordinasyon at talakayan ng mga programa at inisyatiba ng DOST sa rehiyon ng Visayas. At noong ika-30 ng Enero, idinaos ang Laser Project Stakeholders Forum ng DOST Philippine Nuclear Research Institute na tumalakay sa mga hakbang upang tugunan ang arsenic contamination sa tubig sa Luzon. Ipinakita rito ang paggamit ng nuclear techniques sa pagbuo ng portable arsenic testing kits para sa environmental monitoring. Isang inisyatibang magpapahusay sa kalidad ng tubig, risk assessment at kaligtasan ng mga komunidad at maliliit na negosyo. Sa parehong araw, diniluhan din natin ang recognition and awarding ceremony at ika-53 anibersaryo ng P-Card bilang pagkilala sa mga natatanging ambag sa pananaliksik at kaunlaran ng sektor ng agrikultura, yamang tubig at likas na yaman. Patuloy na isinusulong ng DOST ang agham, teknolohiya at inobasyon bilang sandigan ng kaunlaran at serbisyo para sa bayan. Alright, maraming salamat po DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. Samantala, alamin muna natin ang lagay ng panahon. May pag-uulat si Veronica Torres mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Maraming salamat, Veronica Torres. Radyo Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Patuloy pa rin na epekto ng shear line sa silangang bahagi ng Mindanao at northeast monsoon naman o amihan ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Asahan nga natin dahil sa shear line yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pagulan at mga pulupulong kidlat-kulog sa Caraga, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Davao Oriental. Northeast monsoon naman o amihan ang magdadala ng maulap na papawirin at mga mahinang pagulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan may mga tsansa ng mga localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Mindanao at nalalabing bahagi ng Eastern Visayas at mga tsansa naman na may hinang pagulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Wala man tayong nakataas na gale warning pero ingat pa rin sa papalaot sa eastern sections ng Southern Luzon, Visayas, Mindanao, Northern at Central Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ng karagatan. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat uli, Veronica Torres. Pinaghahanap na ng PCG isang barko na nag-distress call habang naglalayag sa karagatan ng Eastern Samar, Daisy Bilizar ng RP Borongan. Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report. Nagpalabas ng opisyal na abiso ang Philippine Coast Guard Station Eastern Samar sa lahat ng mga naglalakbay at sasakyang pandagat matapos makatanggap ng ulat hinggil sa isang barkong nasa kritikal ang kalagayan o distressed status sa karagatang malapit sa Suluan Island, Giwan, Eastern Samar sa ilalim ng Notice to Mariners na inilabas ngayong umaga ng Coast Guard Eastern Samar. Ang naturang barko ay Zingguang 11. Batay sa huling monitoring ng barko, ito ay namataan sa tinatayang may layong 54 nautical miles, silagang-silangan ng Alegria Beach, Santa Monica, Surigao del Norte. Nagaganap ang insidenteng ito kasabay ng nararanasang masamang lagay ng panahon sa lalawigan, dulot ng shear line na nagdadala ng malalakas na pag-ulan at mapanganib na agos ng dagat. Dahil sa banta ng kaligtasan, ang Coast Guard ay formal na humihiling sa lahat ng mga barko at watercraft na dumadaan sa nasabing lugar na maging mapagbantay at magsagawa ng lookout para sa nasabing barko, magpaabot ng agarang tulong kung kakayanin ang sitwasyon at iulat ang anumang impormasyon sa pinakamalapit na himpilan ng Coast Guard o tumawag sa hotline ng Coast Guard Station Eastern Samar sa numerong 945-3984-795. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mandato ng Philippine Coast Guard na siguraduhin ang kaligtasan ng buhay at ari-arian sa karagatan sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
Maraming salamat ulit, Daisy Bilizar ng RP Borongan. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balita agham. Ito ang balitang Rapidos. DOST, isinulong na ang C-Trike technology sa Nueva Vizcaya. Isinulong ngayon ng Department of Science and Technology o DOST Cagayan Valley ang paggamit ng C-Trike or Converted Electric Tricycle sa Bayumbong, Nueva Vizcaya bilang bahagi ng kanilang campaign para sa mas cleaner and greener transportation. Sa pagkikipagtulungan ng DOST sa lokal na pamahalaan, layunin ng proyektong ito na i-upgrade ang mga tradisyonal na tricycle tungo sa pagiging smart at eco-friendly na mode of transport habang sinusuportahan ang kabuhayan ng ating mga local drivers. Ang hakbang na ito ay mahalaga para sa pagsulong ng mas matipid na urban mobility at pagbuo ng isang smart city ecosystem sa rehiyon. Ang teknolohiyang C-Strike na gawa ng Cagayan State University ay kayang i-convert ang mga gasoline-powered units para maging electric na nagre-resulta sa pagbaba ng carbon emissions ng hanggang 75%. Dahil dito, kasama na rin ang mga lungsod ng Kawayan, Santiago at iba pang bahagi ng Cagayan sa malawakang Green Mobility Initiative na ito para sa buong Cagayan Valley. Pinagdiriwang ngayong araw ang anibersaryo ng Department of Science and Technology Application and Promotion Institute or DOST TAPI. Tampok sa Gawad, Alunig at Dalumat ng DOST TAPI ang local technologies and innovations na gawang Pinoy. Kaya naman alamin natin ang mga kaganapan live from DOST TAPI event in Manila, ang ating DOST correspondent na si Christian Dave Caragayan. Dave? Radyo Pilipinas Report. Ilang ika-39 na anibersaryo. Pero bago yan, ginaganap sa mga oras na ito yung awarding ceremony ng Gawad, Alunig at Dalumat, kung saan ibinidang iba't ibang lokal na imbensyon sa bansa sa pamamagitan ng short-form videos at photo essay competition. Paraan ito ng DOST TAPI na mas maipakilala pa sa publiko ang mga teknolohiya at inobasyon na gawang Pinoy. Nagsisilbi rin ito bilang isang public relations tool ng DOST TAPI upang makalikom ng potensyal ng mga technology proponents para maiugnay sila sa mga programa at serbisyo na inaalok ng institusyon. Aseknap maya-maya lamang ay gagawaran na yung 10 grand finalists ng Gawad, Alunig at Dalumat. Mula yan sa halos 200 entries mula pa sa iba't ibang panig ng bansa. Yan ang munang latest mula rito sa Maynila. Ako po si Christian Caragayan para sa DOST Report. Salamat, Dave. Mga kakonek, manatili tayong nakatutok at mag-isa sa amin. Maaari kayong mag-comment ng inyong mga katanungan para sa ating makakasama ngayong araw at aming sasagutin live on air. Kaya naman magkomento lang sa ating mga live broadcast na matatagpuan sa RP1 at DOST TV official Facebook pages. At mga kakonek, agham nyo ba na magsisimula na naman ang taunang selebrasyon ng agham sa mga region sa ating bansa? Yan ang selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week or RSTW na siyang nakakatulong palakasin ang ating ekonomiya. Yan ang pag-uusapan natin kaya manatiling nakatutok. Magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka! Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo kong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna.
#panatag ang mayala. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Makakakonek, sama-sama tayong muling matuto at alamin ang mga programang gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon, mga proyektong hatid ng Department of Science and Technology para sa ating mga Pilipino. Tutok lang sa bago nating oras, Radio Scientia, Year 3, tuwing Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, live sa Radyo Pilipinas 1. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radio Scientia. Ito na ang ating kwentong SNT. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang proyekto ng DOST na layuning pagtibayin pa ang pagpapahalaga at pagkilala sa ating mga habing tela sa ating bansa. Tama yan, Onin. Kaya ngayong araw, tatalakayin natin kung paano nga ba ipinagdiriwang ang agham sa Ilocos Region. Para bigyan po tayo ng malawak na impormasyon, makakasama natin si Dr. Teresita A. Tabaog, ang Regional Director, DOST Ilocos Region. Magandang agham po, RD Tess. Magandang agham, Asik na. Magandang agham, Sir Onin. Magandang agham po sa lahat ng na nakikinig at nanonood po ngayon sa ating Radyo Siyensya. Konektado ka. RD Tess, para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano po ba itong Regional Science, Technology and Innovation Week or RSTW na ginaganap sa Region 1 at ano po ang tema natin ngayong 2026? Okay, so ito pong Regional Science, Technology, Innovation Week. Ito po yung regional translation o version po ng National Science, Technology, Innovation Week na alam po natin na taunang ginagawa po buong Pilipinas. Una po ay yung mga regional celebrations, tapos nagkakaroon po tayo ng national celebration. Ang layunin po ng regular na activity na ito ng DOST ay ipahayag po sa ating mga kababayan ano na po yung mga latest na activities ng science, technology, innovation, ano yung mga latest technologies in terms of yung ating human well-being, wealth creation, wealth protection, and sustainability na maaaring makatulong po sa kanila. Ngayon po yung ating tema ay STI or Siyensya, Teknolohiya at Inobasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. That's the major theme, and our sub-theme is Building Smart and Sustainable Communities po.
Ayan. Maganda yan, ma'am. Tama-tama. Katatapos lang ng ginanap na National Science, Technology and Innovation Week sa Ilocos. Tama mo ba yun, ma'am? Oo, basta amin din po yun. Sa Lawang Ilocos. Talagang Norte. naka-exciting nung ginanap na NSTW sa Ilocos Region. Pero at this point in time, ma'am, ano po ba ang main goal natin para sa mga kababayan nating Ilocano ngayong taon? Okay. Sige po. Last year nga po, alam ng lahat na naging host po ang DOST Region 1. So, buong Pilipinas po kasi yung binigyan po natin ng pagkakataon na makita yung mga technologies natin na latest. Ngayon naman po, for the Ilocos region lang po. So, ano po yung goal naman po natin? Na sila naman po yung priority na maka-witness. Yung pong ginawa natin sa national, syempre, Ilocos Norte po yun, sir. Yes. So, ang karamihan po doon, aside from the whole Philippines na delegation, ang marami sa amin ay Ilocos Norte at La Union. Ngayon po, we're going south. Doon po sa Pangasinan. Particularly in Dagupan City, na kung alam po natin, sa laki po ng Pangasinan, pag samasamahin pa rin natin Ilocos Norte, Ilocos Sur, at La Union, ay mas malaki pa rin yung Pangasinan. So, sa kanila naman po nakatuon ngayon yung ating pong celebration, but still it is regional, open pa rin po sa lahat. Paano po, RD Test, nag-evolve ang RSTW Region 1 ngayong 2026? May mga first-time features ba o mga bagong pakulo na dapat abangan ng ating mga kababayan? Opo, actually po, ang gusto ko munang ikwento ay bakit ang Region 1, katatapos niyang mag-host ng national, andun na naman siya. Unang mag-host, mag-conduct ng regional. Una, this is a response to a request from the local government unit. Alam po nila kung ang gano'ng galawan natin sa siyensya, teknolohiya at inobasyon at interesado po sila. To the point na sila po yung mag-i-sponsor sa ating Venus for the entire duration. Sino naman po ang hindi papayag niyan? Tama hindi po ba? yan. So, kumbaga, meron na po kaming common goal. So, sir, yung features, madami po. The usual thing for the exhibits, and yan po, yung mga fora, pero ang bago po sa ngayon, dahil alam po natin na meron tayong na-launch na Smart and Sustainable Communities Program 2 years ago. Now, particularly in the province of Pangasinan, ang aming Smart and Sustainable Community ay nasa Alaminos City. I think everyone knows pag sinabi natin Alaminos City, 100 islands yan. Tama. Alam po natin na dinadagsa ng napakaraming tao ang 100 islands. Nakita po namin yung problema doon. Yung mga pila, booking. And so we launched po yung ating tinatawag na 100 Islands National Management System po. So with that po, i-correct natin, maiaayos po yung mga listing ng guests, mga booking sa bangka, mga reports, nasan ba yung mga tao at this point in time. Tama Kasi po. marami pong tao, di ba? Reporting and feedbacking. So with the use of artificial intelligence through the OST approach, meron tayong isa na po ano maire-report doon. Aside from that, we're happy to note na maglo-launch na rin kami ng mga innovation hubs kagaya ng ibang regions. Sa Pangasinan. Sa Pangasinan. Hindi po sa isang regional office, but in partnership with the private schools. Yung isa po, sa Universidad de Dagupan, magkakaroon po tayo ng innovation hub po doon on electronics and IT. Yung isa naman, yung eskwelahan po ng probinsya, ay ito naman po on creatives. And also, of course, marami tayo pong maganda ngayon for the students. Although, alam ko magtatanong din po kayo. Siyempre, pero ma'am. we had something on robotics na i-launch noon sa Lawag. Yes, ma'am. Marami po nagka-interest. Ngayon po, gusto lang Dagupan. Pwedeng kami lang, we'll give you 22,100 students to attend. Sabi, yes, okay. So aside from that, magkakaroon po tayo ng Robotech competition among schools, how to come up with designs out of the robots, come up with build the robot, and then let it operate and come up with a solution to something na problematic in the area. First time in the province po ba yun, ma'am? Na gagawin? Opo. At this is also one of the requests of our client, LGU. So, we have those. So, bibigay po natin. At participation naman po nito ay lahat po ng mga schools in the region po. Ayun. Very well said, ma'am. Pero dito sa gaganaping RSTW sa Region 1, syempre po hindi mawawala yung mga exhibitors. Gaan po kahalagang role ng private sector at ng iba pang agencies para maging matagumpay ang science programs natin sa riyon. Napakahalaga po. Una po, magpapa-thank you na po ako sa mga exhibitors. Mamaya po, maririnig nyo isa sa mga exhibitors natin sa galing sa DOST FIVOX.
sila po yung mga generators ng technology natin. Through the STI or the Regional Science Technology Innovation Week, it is an opportunity for the generators to meet the possible adapters. Yung tanong po nyo na private institutions, yung pa yung mga target natin na maging market, di ba? Yung mga nandyan sa mga businesses, mga nasa PCCI, even LGUs. Ngayon, ano naman pong role ng mga ahensya? They are our partners, yung mga enablers. Kasi sometimes din po, or most of the time, nagbibigay din po ng assistance ang DOST funds and technical at that sa mga state universities and HEIs to come up with some researches na pwede pong makarespond sa mga local na concerns. So, it's an opportunity na pagsasamahin natin yung mga exhibits na gawa, o mga technologies gawa ng ating mga agencies sa DOST, technologies na generate then from the different HEIs in the region. Also, we will also still invite others po na other technologies from other regions kung gusto po nila na makipag-participate, especially kung meron silang pwedeng ibenta rin na technology. Kanina nakita nyo yung green mobility from Region 2, yun po ay pwede na rin pong gawin sa amin. Actually, we have started it in collaboration also with Region 2. Wow, talagang wow na wow. Busog na ako sa excitement. Totoo, sir. I mean, very, very impressive. And syempre si RD Test yan. Nakita ko kung paano niya na-organize yung Tama po. NSW. Saka talagang panalong-panalo. Pero RD Test, para naman sa mga estudyante, anong mga activities ang nakahanda para lalong ma-inspire silang pumasok sa mundo ng science, technology, and research? Opo, meron tayong pong mga tinatawag na STEM teaching, meron tayong mga fora, mga activities po na ating pinapromote ang STEM. Alam po natin na kailangan po natin more engineers, more researchers now and in the future. And also aside from that, may interactive activities po yung mga bata. Kasi they really appreciate science kapag may interactive activities na manggagaling sa Pag-asa, manggagaling sa Freebox. Andun po yung new lab natin, andyan po yung ating mga planetarium, and so forth and so on po. And of course, yung sinabi ko kanina na robotics po. Ayan, alright. Very good, Arites. Baka may gusto pa kayong batiin or anyayahan sa nalalapit na RSTW 2026 sa Region 1. Mahaba-haba pa siguro, ma'am. Yeah, aside from the first, kasi gusto ko lang kasing i-share. Yes, ma'am. As a result po ng isang major program ng DOST, we call it the DOS NICER, Needs Center in R&D, particularly for salt. We got that program for salt kasi sabi namin, when it comes to salt, it should be Region 1 because Pangasinan, Panaga-Asinan, and all coastal areas of Region 1, Norte, Sur, La Union, and Pangasinan, we produce salt. However, we know that authorities would say that we are only 6 or 7% sufficient in salt because we keep on importing, and that's why DOST came in. I'd like to say thank you very much po kay Secretary Solidum, kay Yusek Sancho, and of course our partner SUX, ang ating Pangasinan State University, Mariano Marcos State University, DIMSU, even a university at sa region, PRIMSU. We have now, sir, a technology to help increase the production of salt. Yun po ay ilo-launch po natin sa February 17. So that is much bigger compared to the 6 to 7% na sinasabi pong contributions po na salt. It will be a contributory approach para po tumaas. Siyempre, sir, isang technology pa lang po yun. Yes. At alam po natin, yun pala ay gagawan pa lang namin ng further research. Pero meron na kaming initial output, but we need after that tawag nito, puspusang technology transfer and commercialization. Ayan. Kailangan na namin later. Discernap doon. Yes, of course. Gusto ko na sabihin sa iyo, ako mismo magkikipag-usap sa iyo tungkol dyan, RD Test, kasi marami ring projects ang Propel. At mayroon tayong forthcoming ADB project called Ascend. At yun ay makakatulong sa salt industry. Yes, if we can put locators later in our KISS part for that purpose, sir, so much the better. Thank you po. Unfortunately, wala na po tayong gaanong oras. Maraming salamat again, Dr. Teresita A. Tabaog, ang Regional Director ng DOST Ilocos Region. Maraming salamat po, Asiknap, Sir Tony. Of course, ang magandang hapon din po kay Sir Solidum at kay Sir Sancho at sa lahat. Especially po,
good job sa aking team, Siglat Yes. Families. Particularly, yung team po ng Pangasinan, si PD, Arnold Santos, at lahat po kayo dyan. Maraming salamat. Magandang agham sa ating lahat. Maraming salamat at maganda agam po. RD Test, mga Connect, agham nyo na ba na mayroong proyekto na sinuportahan ng DOST na layuning padaliin ang pamumuhay ng ating mga small, micro, and medium enterprises o MSMEs gamit ang isang application na all-in sa data needs. Kaya naman sa ating pagbabalik, makakapanayin natin ang ilan sa mga exhibitors na makikita natin sa nalalapit na RSTW 2026 sa Ilocos Region. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa mga proyektong pinagtibay ng DOST Pillar na Wealth Creation. Ito ang Likha ERP na layuning patasin pa ang access ng mga small-scale industrial at iba pang enterprises sa financial services at kanilang integration sa value chains. Tama, Onin. At para talakayin yan, makakasama natin online ang isang award-winning developer, ang Chief Technology Officer ng Likha ERP na si Mr. Trinmar Boado. Magandang agham, Sir Trinmar. Magandang agham hapon po sa inyo, sir. Sir, para sa mga ka-DOST barkada nating hindi pamilyar, ano ito bang Likha ERP at paano ito na makakatulong sa pagpapatakbo ng ekonomiya sa Region 1? Ang Likha ERP po ay isang composable data platform o system na gawang Pinoy. So isipin nyo po siya para po siyang Lego blocks na para sa negosyo. So sa ibang mga tradition na software, para siyang bumibili ng isang pre-built house. Maganda sa brochure, pero pag na-experience mo na or tinirhan mo na yung bahay, doon mo mararamdaman na hindi pala fit sa lifestyle mo. So ang ending, mapapagastos ka ngayon ng malaki sa renovation o customization based sa kailangan mo o yung needs mo. Para umakpa sa'yo. Yes po. Ayan. Sir, paano po pinagsasama ng Likha ERP ang accounting, inventory at sales sa isang sistema lang? Hindi ba ito overwhelming para sa mga hindi tech-savvy na tinatawag? So, sa Likha ERP po, binubuo po natin yung system piece by piece. So, para po siyang prefab na container vans, tapos binubuo natin yung building mo. So, sa exact workflow nyo. So, walang gibaan, walang mahal na renovation cost. Kung ano yung workflow ng business mo, magiging kamukha lang din siya ng negosyo mo. Parang Lego talaga. Yes, sir. Sir, sa paggamit ng iyong software, gaano po kalaki ang matitipid na oras at resources ng isang MSME kumpara sa traditional na manual bookkeeping or paglilista sa notebook? Yes po. So, base po sa data namin and mga initial interviews po namin sa mga customers natin, yung mga reporting na dating umaabot ng days or worst case, umaabot siya ng weeks, ngayon minutes na lang. So, ang pinakamalaking tipid talaga dito is yung pera. So, sa traditional, tulad ng ibang vendors, pag nag-hire ka ng bagong tao, magbabayad ka na naman ng additional fee for that additional user nung system nila. Sa Likha ERP, sa atin, unlimited users po tayo. So kahit dumami yung staff po natin, zero additional cost. So tinatrato po natin siya na parang asset, parang makina or truck kung may construction company po tayo. So hindi siya monthly expenses po. Alright. Paano naman po nakikipagtulungan ng Likha ERP sa DOST, sir, para matulungan ng ating mga local MSMEs na maging digital ready? Yes po. Actually, napakaganda po ng vision ng DOST.
dahil binubuo nila yung innovation ecosystem lalo na dito sa Region 1. So nakikipag-ugnayan kami currently sa DOST MRDC. Sila yung may mga programs tulad ng Amerial at saka Quattro na nagpo-provide ng advanced hardware at robot sa mga factories or manufacturing industry. Ang vision namin is sila yung maging automation sa hardware, tapos kami po yung automation sa software naman po sa mismong business process. So yun po. At sir, sa ating RSTW 2026 exhibit, ano po ang specific features or technology na maipakikita ninyo sa mga bibisita sa booth natin? Yes sir. Actually meron po tayong live build challenge. So kapag pumunta po kayo sa booth, sabihin nyo lang yung business problem nyo and itatry namin in just 15 minutes gamit yung Lika ERP or yung mga building blocks ng Lika ERP. Itatry natin gawin yung solution para sa inyo, yung mismong system. Alright, in 15 minutes tapos na yun. Depende sir. So kakayanin naman kung depende sa problem. Bakit po siya mahalaga para sa mga local entrepreneurs at ating mga kabayan, lalo na po yung mga kabataan sa Region 1 na bisitahin ang inyong display o booth ngayong RSTW? Para sa mga entrepreneurs, siguro this is the chance na makita nyo naman yung technology na hindi kailangang mahal yung pag-asenso sa negosyo natin. Para sa kabataan naman na gustong ipakita na world-class ang gawang Pinoy, ang source code namin ay locally developed. So, nandito yung innovation sa region. So, suportahan natin yung sariling atin. Baka may gusto po kayong batiin at ipahayag at napaka-exciting naman talaga nitong mga ideas natin ngayon, sir. At napakabata mo pa. May pag-asa talaga ang Pilipinas. Saan ba pwedeng makita ng ating mga kababayan ang inyong proyekto at paano sila pwedeng mag-inquire? Yes sir. Actually, pwede nilang i-google Lika ERP or pwede rin sa Facebook. So, may Facebook page tayo at pwede na nila tayong makontak directly doon for kung mayroon silang mga inquiries, meron siya. So, unang-una po, salamat po sa Region 1, lalo na sa DOST Pangasinan, sa pagiging tulay namin sa mga MSMEs. Alright, maraming salamat po Mr. Chen Barbuado, ang Chief Technology Officer ng Lika ERP. Maraming salamat, sir. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. Asignap at mga connect ngayong araw, may mga kasama pa tayo. Mula sa pag-secure ng ating negosyo digitally, punta naman tayo sa pag-secure ng ating kaligtasan mula sa natural hazards. Agham nyo ba ang pagiging wise sa teknolohiya ay malaking tulong para maging handa sa sakuna? Kaya naman kasama natin ngayon ang isa sa mga eksperto mula sa DOST FIVOX, ang Senior Science Research Specialist na si Miss Lucille Rose Sanico. Magandang araw po, Ma'am Lucille, at welcome dito sa ating programa. Miss Lucille, para po sa dagdag kalinawan sa ating mga tagapakinig at mga kabataan, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang DOST FIVOX? Magandang agham sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programa. Ang DOST FIVOX or Philippine Institute of Volcanology and Seismology ay isang ahensya ng gobyerno na under ng Department of Science and Technology. Ang trabaho po ng DOST FIVOX ay ang pagmomonitor ng mga bulkan sa Pilipinas, mga earthquake activities at tsunami. Yun po ang main na ginagawa ng FIVOX, pero tumutulong din po kami sa pagpapaalam kung paano mapababa yung hazard na ito kung sakaling ito ay maganap sa isang lugar. Alright. Tama-tama po yan, Ms. Lucille, sapagat ngayon ay may mga nagaganap pa rin mga volcanic activities sa iba't ibang mga bulkan dito sa ating bansa. Ano po? Yes. Sa panahon ngayon, ma'am, bakit mahalaga na matalakay at masamang usaping FIVOX sa exhibit ng FIVOX sa nalalapit na RSTW Region 1? Ang Region 1 po ay may mga aktibong faults doon sa area and nakakaranas din po sila ng lindol. Dahil dito, ang FIVOX ay patuloy sa pagpapaalala sa publiko, sa mga tao, sa kahalagahan ng preparedness or paghahanda sa lindol.
So dahil dito, we have the exhibit na i-cater o i-share namin sa inyo during the RSTW Region 1. So ipapakita namin yung mga applications na pwede nilang magamit at makatulong sa kanilang pamilya, paano mapagtibay ang mga tahanan nila at yung paghahanda na rin ng komunidad nila. Wow, exciting na makita ang FIVOX sa Region 1 RSTW. Ano pa ang latest tools or apps na dalhin nyo sa RSTW 2026 para sa disaster preparedness ng mga Ilocano? Although last year, as mentioned ni Director Tabaog, we also showcased these applications, pero nandoon po tayo sa loob. Ngayon po ay para naman po sa Pangasinan. So, ang ipapakita po namin ay yung mga tools for hazard, risk, and impact assessments. Tulad po ng Hazard Hunter PH na magagamit ng publiko sa paggagawa nila ng hazard assessment ng kanilang lugar. We also have the How Safe is My House na tool para ma-check din nila yung integrity ng kanilang mga kanya-kanyang bahay. And para naman sa LGU, we have the REDAS or yung Rapid Earthquake Damage Assessment system na pwede rin pong magamit nila. So ilan lamang po ito sa mga ipapakita namin during the RSTW1. Ayan. Minsan po kasi akala ng tao, komplikado ang science ng FIVOX. Paano po ba ginagawa ng inyong team na user-friendly ang mga information na ito para po sa ordinaryong mamamayan? Sa FIVOX po, ang ginagawa po namin ngayon ay ginagawa na naming laymanized, lalo na po yung mga pag-explain ng mga technical terms. So, hindi man direct translation, but we use kung ano yung mas naiintindihan ng mga tao sa public. Yun po ang ginagawa. Isang proyekto po na ginawa namin back in 2024, yung DANAS project, na nagkaroon po kami ng mga interview, kinuha namin yung mga description ng mga locals. So, ito po ngayon ay ginagamit na namin sa mga information materials namin, mga translated to local language na po. So, ngayon nakikita na rin po natin yan sa mga post ng FIVOX, sa mga infographics sa social media. Mahusay ma'am, talagang na-translate niyo po yung gustong sabihin sa karaniwang lingwahe na ginagamit ng siyensya. Tama po. Nasabi niyo po kanina ang Region 1 ay malapit nga sa mga fault lines at coastal areas. Ano pong specific na babala o teknolohiya ang dapat pagtuunan ng pansin ng ating mga kababayan na bibisita sa inyong booth? Ang ipapakita po namin na magagamit talaga ng publiko ay yung Hazard Hunter PH. So isa pong web application ito na nagpapakita po ng geologic hazards. Ito po yung mga lindol, bulkan, tsunami. At kasama na rin po, naging multi-hazard na siya, yung mga hazard na dala naman ng hydromet. Kasama na po yung landslide. So makikita po natin yung mga hazard-prone areas and may assessment po ito na magagamit po ng public. Matagal na rin po yung Hazard Hunter PH, tama po ba ma'am? Yes, tama po. May mga nabago na ba dun sa mga karaniwan nakikita natin noon? May mga nadagdag na po siya, patuloy po yung pag-a-update nito. For instance po, ang ginagawa na po namin, we have the alerting na po ng earthquake, naka-embed na po doon. So makikita na rin po ng tao kung saan yung location na may lindol na nagaganap sa Pilipinas. Alright ma'am. Marami po natatakot kapag pinag-uusapan ng fault line. Sa booth nyo po ba pwedeng lumapit ang mga tao para itanong kung gaano sila kalapit sa mga active faults? Halimbawa ma'am, sa Northern Luzon. Yes, tama po. Welcome po na magpunta, bumisita, lumapit sa mga staff namin kasi mga technical personnel naman po ang ilalagay namin. Kung may mga agam-agam katanungan tungkol sa lugar, about earthquake, fault, pwede po kayong lumapit at magtanong. And kasama po doon sa ipifeature namin yung interactive kiosk namin para mismo yung tao na yung magna-navigate at makita yung lugar nila. Ayan. At sa mga estudyanteng pupunta sa booth ninyo, ma'am, ano po ba ang kanilang pwedeng asahang makita at ma-experience dito sa RSTW 2026? Ang makikita po, mainly pag students, ang gusto nila yung mobile earthquake simulator. So yung simulator po, pinapakita yung ground shaking, yung sideways movement. So yung mga bata po, tinuturuan kung ano po yung gagawin nila during an earthquake. So yun po yung pagsasagawa or pag-perform ng duck, cover, and hold.
yun po yung isa sa maaabangan nila po doon. Alright. Nako, maraming salamat po ma'am at maraming excited na rin po sa ganaping Region 1 RSTW. May baka may magusto po kayong batiin at anyayahan sa nalalapit na RSTW 2026 sa Region 1? Shout out ko po muna po yung mga kasamahan ko sa FIVOX from Luzon, Visayas, and Mindanao. Lalo na po yung mga nasa Mayon Volcano Observatory and yung gumagawa po ngayon ng quick response team doon sa Albay. Hi po sa inyong lahat at ingat po kayo. Muli po inaanyayahan po namin lahat po ng nanonood na pumunta po sa exhibit ng RSTW1, sa exhibit po ng FIVOX, and bisitahin na rin po yung ibang mga agency exhibit sa darating na February po, 2026. Shout out din sa aking mga mga Kapo Bicolano. Ayan. Sinasabi mo na sa Mayon Volcano. Yes, sir. At dahil dyan, maraming salamat, Miss Lucille Rose D. Sanico, ang Senior Science Research Specialist mula sa DOST FIVOX. Ayan. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po. Alright. Samantala mga Connect, oras na para alamin natin kung ano pang kaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Straight from the S&T Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. Narito naman po ang ilan sa mga nakatakdang gawain ng Department of Science and Technology sa susunod na linggo. Sa ikadalawa ng Pebrero, isasagawa ang ceremonial signing ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ng DOST. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang scientific cooperation, partikular sa paggamit ng agham at teknolohiya bilang suporta sa law enforcement, forensic science at public safety. Sa ika-4 ng Pebrero, magbibigay po tayo ng mensahe sa opening ceremony ng ProPac Philippines 2026, isang mahalagang pagtitipon na nagtatampok ng mga makabagong teknolohiya at solusyon sa packaging, processing at manufacturing, mga sektor na kritikal sa pagpapalakas ng industriya at negosyo sa bansa. At sa ika-5 hanggang ika-6 ng Pebrero, tutungo ang DOST sa Lanao del Norte at Lanao del Sur, kung saan bibisitahin at opisyal na iti-turn over ang iba't ibang proyekto para sa ating mga kababayan sa mga nasabing probinsya. Layunin ng aktibidad na ito na tiyaking direktang napapakinabangan ng mga komunidad ang mga programang pangagham at teknolohikal ng pamahalaan bilang bahagi ng pagsusulong ng inclusive at sustainable development. Patuloy po ang DOST sa pag-abot ng agham at teknolohiya sa bawat sulok ng bansa para sa agham na ramdam. Maraming salamat po, Sir Kene. Asignap, saan ka ba maasahan ng ating mga kabayan ngayong darating ng mga araw? Ano po? Ano bang pwedeng asahan sa inyo ng ating mga kabayan? Saan ka ba makikita, sir? Ibig ko sabihin oo, katulad ni Secretary Solidum. Onin, ako ay sorry. Hindi, parang sabi. Hindi ako sanay na tanungin ng ganun. Sorry, sir. Ganito ba? Sir Onin, ako po ay papuntang China bukas. Kasi ako ay representative ng Philippines Policy Partnership ng Science, Technology, and Innovation sa APEC 2026. Ang APEC 2026 ay gaganapin ngayon sa China at ang unang senior officials meeting ay sa Guangzhou. Ayan. Kaya bukas ng umaga ako ay patungong Guangzhou at 5 araw po ako nandun. Ayan, ingat kayo, sir. Maraming salamat. Maraming salamat po, Asek, mga ka-connect, mga kaibigan, mga muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din pong makapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Muli po, ako inyong kapatid sa Impapawid, Oning Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, sa ngalan ng aming DOST Secretary Dr. Renato Yusolidum, para sa agham na ramdam at sa ngalan nga ni DOST Secretary, ako po si Asek Napoleon Juanillo, patuloy na maghatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka, One DOST for you, solutions and opportunities for all. USTV sa radyo.
We know you're always on the go.